Hello po mga kapatid, ngayon po ay nasa 45th episode na po tayo ng ating segment na Bible Speaks. At ngayong Biyernes Santo ay patuloy po nating inaalala ang ginawang pagpapakasakit o pagsasakripisyo ni Jesucristo hanggang sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa kanyang kamatayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makalaya mula sa kadiliman, maligtas mula sa kapahamakan at mapatawad po sa ating mga kasalanan. Ngayon po ay inaalala nga po natin ang kanyang ginawang pagsasakripisyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na tiyak makaka-relate po sa ating buhay o sa ating nararanasan ngayon. Meron po akong mga tatlong tanong na maaaring sa sarili nyo na lamang pong sagutin. Minsan nyo na po bang naramdaman na para bang pinabayaan ka ng Panginoon? Naranasan mo na bang mag-isa sa laban? Kalooban nga ba ng Panginoon na tayo'y ilagay niya sa mga mapapait na sitwasyon ng buhay upang mates ang ating pananampalataya o pananalig sa ating Panginoon? Basahin po natin ang Marcos chapter 15 verses 33 hanggang 34. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Lahi! Lahi! Samantani! Na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Talagang dito naranasan ni Kristo ang napagkapait na parusa. Isipin nilang natin, siya ay inaresto, kinutya, pinaratangan sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Ano pa ba? Siya ay ikinulong. Kinaumagahan ay nilatigo o finlagelize. Tapos pinatungan pa ng koronang tinik, sinentensyahan ng kamatayan, pinagpasan ng napakabigat na krus, ipinako, tinuyan ng mga tao na nakapaligid sa kanya, pati yung kanyang kasamahan na nakapako, yung isang tulisan. Hanggang sa hindi na niya nakayanan ang sakit na kanyang naramdaman noon. Kaya siya binawian ng buhay. Isipin niyo na lang, 6 na oras nakapako ang Panginoon. Sabi nga dito sa Mark, ayon sa nabasa ko sa Bible, 9 ng umaga nang siya ipinako sa krus. Ibig sabihin, 9:00 ng umaga siya ipinako. Namatay si Kristo ng 3 ng hapon, so 3:00 ng hapon. So, imagine natin 6 hours kang nakapako sa krus, punong-puno na sugat yung katawan mo, lasog-lasog ang katawan, hindi mo makikilala kung tao pa ba si Kristo nung panahong iyon, kasi sabi nga ni Propeta Isaias sa kanyang propesiya na maraming nagitla nang siya'y makita, halos hindi makilala kung siya'y tao. So, ganoon ka-tremendous o ganoon ka-terrible yung sinapit ng Panginoon nang siya ay pinarusahan. Doon sa tanong na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan habang siya'y nakapako sa krus? Yan din ang nagiging tanong natin sa ating Panginoon kapag nakakaranas tayo ng mapapait na pagsubok, problema, karamdaman. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako dinala sa ganitong sitwasyon? Bakit mo ba ako hinahayaan, Lord, na mangyari po sa akin yung lahat ng to? Ano po ba yung purpose mo para sa akin? Bakit mo ako dinadala sa mga ganitong problems, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong sakit? Hirap na ako, Lord. Ano po ba yung naging kasalanan ko? Bakit ba ako nakaka-experience ng ganito? Pinabayaan mo na ba ako, Lord? Pinabayaan mo na ba ako? Hahayaan mo na lang ba ako na pasakitan yung kalooban ko? Hahayaan mo na lang ba, Lord, na mahirapan ako sa mga ganitong situation ng buhay ko? Diba? Ang daming tanong sa atin na hindi natin masagot. Akala kasi natin pinabayaan na tayo ng Panginoon.
ramdam natin, God feel natin na parang pinabayaan na ako ni Lord kasi hirap na ako sa buhay ko, wala na akong pera, may sakit ako, lagi na lang may problema, ayaw na sa akin ng mga tao. Pinabayaan mo na ba ako, Lord? Ano pa ba yung silbi ko sa mundong to? Kung bakit ko na-experience lahat ng to? Talagang dumarating na tayo sa point na tinatanong na natin ng Diyos kung talaga nga bang pinabayaan na niya tayo. Kung sa oras na ito, parang akala mo, parang sinasabi mo sa sarili mo na pinabayaan ako ng Panginoon. Kasi hindi ko na nararamdaman yung presensya niyo kapag nasa pagsubok ako. Parang hindi ko na ma-experience yung kanyang presensya. Parang nararamdaman kong pinabayaan ako ng Lord. Parang malayo na ako sa piling niya. Pangawakan mo lang yung pangakong ito ng Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomio chapter 31 verse 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Pinagdaanan man ni Kristo ang lahat ng paghihirap, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin, mapatawad sa mga kasalanan na ginawa ng tao, mapatawad sa ating mga ginawang pagkakasala. Naging example ito para maging matibay pa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Isa ito sa naging magandang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoon na ano man yung pagsubok na kinakaharap natin, ano mang problema na meron tayo, ano mang sakit na dinaramdam natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tiisin lang natin yung mga sakit na ito dahil habang tinitiis natin yung sugat, mas lalo tayong nagiging matibay at nagiging matatag sa ating pananalig sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Idalangin natin sa Panginoon na sana'y huwag niya tayong pabayaan at huwag niya tayong iwan sa laban na kinakaharap natin. Manalig tayo sa Panginoon. Katulad ni Jesucristo, tiniis niya yung lahat ng iyon dahil nais niyang sundin ang kalooban ng Ama. Mahirap man po yung pinagdadaanan ko ngayon, Lord, pero malalagpasan ko to. Kasi nandiyan ka po. Diba sabi mo po sa akin, hindi mo po ako iiwan, hindi mo po ako pababayaan. Yan yung promise mo para sa akin. And yun yung pangahawakan ko hanggang sa malagutan ako ng hininga. Alam kong nandyan ka para sa akin. Alam kong sasaman mo po ako sa laban na meron ako ngayon. Hindi po ako bibitiw sa pangako na yon. Dahil yun yung pinaniniwalaan ko na hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Tinetest lang ni Lord yung pananampalataya mo kung hanggang saan ang iyong pananalig, kung hanggang saan ka matatag. Nais lang ng Lord na mapagtibay pang lalo ang pananampalataya mo, na habang nasasaktan ka, na habang na-experience mo yung mga mabibigat na pangyayari sa buhay mo, doon ka mas maging matibay, doon ka mas tumatag. Patatagin mo yung kalooban mo. Marami talagang pagsubok na dadaan sa buhay natin, and that's true. Pero habang dumadaan ka doon, mas pagtibayin mo pa ang iyong pananampalataya para sa Panginoon. Huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Lord. Nandyan siya lagi para sa iyo. Lagi ka lang manalangin at magtiwala sa Kanya. At panghawakan mo yung pangako niya para sa iyo na hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Maraming pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Nawa po ay may natutunan po kayo sa ating mensahe ngayong Biyernes Santo. Kindly follow and subscribe Charles Studios sa ating Facebook page, YouTube channel at TikTok account. Patuloy lang po nating alalahanin ang ginawang pagsasakripisyo o pagpapakasakit ni Jesucristo para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.